Ano po yung pangit na pag-uugali na nadala niya dito sa Canada? Welcome to... Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon para mag-usap-usap at magkita-kita naman muli at dalangin ko pong parati sa Diyos na sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan at kung kayo po ay bago pa lang dito sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell kung kayo po ay interested about financial education. At doon naman po sa mga dati nating mga subscribers na, wag po kayong magtaka kung bakit ang mga pinag-uusapan na po natin dito is all about financial literacy. Kasi sa pagkakaalam ko, marami na po mga subscribers natin ang nakarating na po dito sa Canada. At ayaw ko naman po na pagdating nyo dito sa Canada ay magsisisi kayo dahil hindi kayo nakahanda financially. At kung wala po kayong masyadong knowledge about financial education, di pag-uusapan po natin yan dito sa aking channel para ma-inform po kayo at maging maganda ang inyong pamumuhay dito sa Canada. Kasi baka maaaring yung iba sa atin ay insecure financially kasi wala silang masyadong nalalaman about financial education. Well, ito po yung sagot para sa inyo. At kung kayo po ay naghahanap naman ng opportunity dito sa Canada, comment is the key. Mag-leave na lang po kayo ng comment below at may mga nilalagay po ako ng mga links kung saan pwede nyo pong i-click at pwede po kayong mag-apply ng trabaho dito sa Canada. At maaari nyo din pong i-review yung aking mga lumang mga videos kasi pag minsan po, paulit-ulit lang naman po yung mga opportunities dito sa Canada at yung paraan kung paano kayo makakapunta dito, nagawa na po natin yan ng maraming mga videos. Kaya magre-review na lang po tayo. Now, ito po yung important na pag-uusapan natin for today is yung pangit na pag-uugali mo dito sa Canada na maaring magpadukha sa'yo. Wow, lalim eh, no? Magpadukha eh, no? Ano ba yung magpadukha? Magpadukha is baka maaaring maging poor kayo dito sa Canada. Maghirap po kayo kung ginagawa nyo po itong mga pag-uugali na pangit. Or kung sa English po, these are bad habits that can make you poor. Ayun nyo naman po maging poor dito sa Canada. Siyempre, nasa mayaman po tayong bansa eh. The expected po natin kung nasa mayaman tayong bansa, dapat tayo din po ay medyo nakakaangat sa buhay. Kaya pag-usapan na po natin, ano ba yung pangit na pag-uugali na maaaring magpadukha sa'yo? Unang-una po na pangit na pag-uugali na wag nyo pong gagawin dito sa Canada is yung wala kayong contentment. Hindi kayo makontento. Bili kayo ng bili. Gastos kayo ng gastos. Kahit wala na kayong panggastos. Yun nga po ang medyo delikado dito sa Canada eh. Kasi kahit wala kang panggastos, meron ka namang credit card na maaari mong gamitin kahit na wala ka talagang pambayad dun sa iyong mga credit or dun sa iyong mga utang. Ang nangyayari po, pagbili kayo ng bili kasi hindi kayo nakokontent eh. Important po na makontento kayo. Now, kung hindi kayo makokontento, anong mangyayari? Di ganun nga. Bibili kayo ng bibili, mag-i-spend kayo ng mag-i-spend. Sabi nga dito, the more you make, the more you spend. Dapat hindi po ganun. Hindi po ganun yung ating pag-uugali na pagka kumita tayo na mas malaking pera, ay yung kinikita nating malaking pera, magbabago naman yung lifestyle natin at magagastos natin yung malaki nating kinikitang pera. Hindi po sana ganun ang nangyayari na magbabago din tayo. Ang gulo ng aso ko eh. Magbabago din tayo ng ating lifestyle. Wala pong problema dun sa paghahangad or pagbili natin ng mga bagay na talagang inaasam-asam nating bilhin. Ang masama po, gastos kayo ng gastos, bili kayo ng bili, upgrade kayo ng upgrade. Upgrade na pati. Upgrade kayo ng upgrade. Hindi na kayo makontento. Bibili kayo ng bibili.
ano po mangyayari sa inyo? Di malulubog po kayo sa utang. Ang important lang to keep in mind is meron ka dapat na sapat na savings para sa sarili mo. Huwag kang yung sinasabi nating ubos biyaya. Bukas, nakatunganga ka na lang, di ba? Yan po ang una kong paalala sa inyo. Matuto po tayo na makontento. Kasi kung hindi po tayo makukontento, ano pong mangyayari sa atin? Baka maging greedy ka na, kabayan. Masama po yung pagiging greedy. Yung greedy po is, ano ba yung greedy? Yung greedy, ano ba sa Tagalog yun? Yung parang sakim ka. Sakim. Yun na, tama, di ba? Tama ba? Ganun na ang lalabas sa'yo kasi hindi ka na marunong na makontento. Ano muna tayo ng kape? Gagalit yung aso ko. Hi sa ating mga coffee lovers. Doon po sa nagnanais na magkaroon ng more kaalaman, magkaroon ng more information, more knowledge and education about financial literacy, mag-fill up lang din po kayo ng registration form at magkita-kita po tayo para makapag-usap man lang tayo. Pangalawang pag-uugali na hindi maganda na magpapaduka sa iyo ay ito. Kapag ikaw ay meron ka lang short-term na pananaw sa buhay. Kailangan po kasi long-term ang pananaw natin sa buhay eh. At magpapakita po ako sa inyo ng sample illustration dito para magkaroon po tayo ng self-assessment at matanong natin yung sarili natin kung ano nga ba dapat yung ating gagawin kung tayo ay isang tao na meron tayong long-term na pananaw. Ang pananaw natin ay hindi lang short-term. Kasi doon sa mga taong short-term, kaya po nangyayari sa kanila yung gastos ng gastos. Kasi ang iniisip po nila ay malayo pa naman yan eh. Kaya hindi ko na iniisip yung mga long-term goals ko or long-term objectives ko. So, pakita ko po sa inyo ito mga kababayan. For example po, mag-drawing po tayo ng linya dito. At itong linyang ito, ilalagay po natin yung age natin. For example po, we start with 20 years old and then ilagay po natin dito is 30 years old, tapos 40, and then 50, and then 60, 65, lagyan natin ng 65 in between, and 75. Kasi po itong 20 to 30 years old, ito po yung tinatawag na sa iba na YOLO stage. YOLO. Ano po yung ibig sabihin ng YOLO? You only live once. Yun po yung kanilang pananaw. Na-discuss ko na po ito sa nakaraan kong video eh. Pero ito pong stage na yan, dyan po yung parang ang thinking nila is there is no tomorrow. Kaya dito sa stage na ito, dito yung mga age kung saan madalas na gastos sila ng gastos. Yun na nga po, yung may short term sila na pananaw sa buhay. Pero kung long term ang pananaw mo, edi dapat nakikita mo na yung 75, di ba? Or yung 65 or 60, wherein that is the age of your retirement. Kaya kailangan po within this age, mas maganda po natatanaw na natin nakikita na po natin. Kaya nga po inilalagay ko dito yung sample illustration na to. Kasi pagka, halimbawa, 20, 30 years old ka pa, sasabihin mo sa sarili mo, matagal pa naman yan pero hindi mo namamalayan, isang click lang, 40 years old ka na. Another click, 50 years old. Tapos, another click, 60 ka na. Then, 65, 75. Ito yung mga age na to, wherein, pagka nag-retire ka at wala kang enough na retirement savings na plan para sa sarili mo, ang makukuha mo lang at the age of 60, dito sa Canada, is CPP, Canadian Pension Plan. And then, by the age of 65, dun mo pala makukuha yung tinatawag na OAS. Ang tanong, sasapat ba yan sa iyo for your retirement? Kasi, alam nyo po mga kababayan, as we grow older, may tatlong bagay na maaaring mangyari sa atin. Sabi nga nila is, God forbid, is, ano maaaring mangyari sa atin? We die too soon. Which is, ayaw naman po natin mangyaring agad sa atin. Pero, meron po na nangyayari po ito die too soon kasi hindi naman po natin mape-predict ang ating mga buhay. Or, kung nalampasan mo naman yan, maaari ka naman at the age of 50,
Kung healthy ka pa, di okay sa'yo. Pero itong mga age na to, paakyat, dito na po yung nakakaramdam tayo ng mga nararamdaman or nagkakaroon tayo ng sakit. So sick, we might get sick at this age kasi nagde-deteriorate po ang ating pangangatawan eh. Tama po ba yun or hindi? Sabihin niyo po sa akin. Maaaring sabihin ng iba, ako naman po healthy as a cow or healthy as a horse. Basta may mga ganun pong, hindi ko alam, ano nga ba tawag doon? Ano pa? Anong tawag dito? Still kicking. Yun na sabi nila no? Still kicking. 60 years old but still kicking. Ibig sabihin nila, malakas pa sila. Maswerte po kayo kung malakas pa kayo. Pero yung iba po, the reality is, nagkakaroon na po sila ng mga nararamdaman. You either get sick or, if you get lucky, you live too long. Pero if you live too long, the question is, babalik po tayo dito sa age of 60, 65 or 75, kung magre-retire tayo, gusto po ba natin na magre-retire tayo na wala tayong enough na money for our retirement? Di hindi po tayo makakapag-retire comfortably. Kaya kung halimbawa po nasa age pa kayo ng 20, 30, 40 na mag-start po tayo to look ahead, tingnan na po natin yung ating magiging future. Kailangan ganun na po yung pananaw natin habang maaga pa. And if you wanted to learn more, sabi ko nga, about financial education, maaari po tayong mag-usap para malaman po natin ang inyong sitwasyon at makapag-plot po tayo ng ating plano na para sa inyo. Kasi kailangan lang po natin pagminsan na may kausap na makakapagturo sa atin kung papaano yung ating gagawin. So yan po, yung hindi magandang pag-uugali na maaaring magpadukha sa iyo. Number 2 is, kung ang pananaw mo lang is short term, kailangan po long term ang ating pananaw. Malayo po ang ating pananaw. Nakikita na po natin agad yung ating future. At makikita po natin yung ating future if we are going to do something today. Yun po. Kasi meron pong effect yung ating magiging desisyon ngayon sa ating hinaharap. So, yan po yung pangalawang tip natin. At pangatlo po, na pangit na pag-uugali dito sa Canada na maaaring magpadukha sa iyo ay ito. Pagka ini-ignore mo, isinasawalang bahala mo yung iyong mga utang. Ignoring debt. Yung mga pagkakautang nyo, pinapabayaan nyo lang lumaki ng lumaki at hindi nyo nire-resolba yung inyong problema sa inyong mga utang. At ito pa po ang masama pag minsan. Meron po akong nalalaman na ganito ang sitwasyon. Meron po siyang utang, hindi lang po doon sa credit card meron po siyang utang doon sa ilan sa mga kapwa natin. Na, ang nangyayari po, yung pag-uugali niya sa Pilipinas about his or her utang, nadala niya po dito sa Canada. Ano po yung pangit na pag-uugali tungkol sa utang na hindi maganda na nadala niya dito sa Canada is yung utang niya hindi po niya binabayaran. At ang laging sinasabi niya, oo, magbabayad ako sa katapusan. Ano nangyari? Katapusan na. We expect na katapusan ng buwan ikaw magbabayad. Ano po nangyari? Sabi niya, hindi ko naman sinabing katapusan ng buwan Sinabi ko lang, katapusan, ano po yun? Anong ibig sabihin nun? Katapusan ng katapusan ng mundo. Hindi naman po maaaring ganun, di ba? Pag sinabi niyo pong katapusan, ang expected po nung meron kang mga pagkakautang sa kanila, ay babayaran mo sila sa katapusan ng buwan. Ibig sabihin, sa sahod mo man lang ay babayaran mo yung iyong utang. Kasi sa pagkakaalam ko po, sa sitwasyon na yon, may pagkakautang po siya, Sabi nga niya, katapusan niya babayaran, dumaan na yung katapusan ng buwan, tinetext siya, tinatawagan siya, hindi sumasagot. And this is the worst part. Pinunta na siya doon sa bahay, kinakatok. Alam naman ng mga kumakatok sa kanya na nasa bahay siya kasi yung sasakyan niya nakapark sa labas ng bahay nila. Tuwi na lang pupuntahan siya doon sa bahay, wala siya. Hindi pinagbubuksan ng pinto. Di po ba hindi magandang pag-uugali yun? Na may utang ka, hindi mo babayaran. Ang masama pa, may utang ka sa kapwa mo Filipino.
Di ba? Hindi po ba nakakahiya yun? At pangit na pag-uugali po kapag ka tayo ay may utang, kahit hindi po tayo sinisingil mga kababayan, ang maganda po, tayo na yung nangunguna. At kung hindi man tayo makakapagbayad, sumagot man lang tayo sa text or tawag or tayo na yung manguna na magsabi do sa kapwa natin na hindi ako makakabayad ngayon. Pero hayaan mo at magbabayad talaga ako. Iba yung talagang humaharap or nagte-text man lang or tumatawag man lang do sa kanyang kapwa na magsasabi sa iyo na babayaran ka niya. Hindi po ba kung halimbawa kayo po ay merong may pagkakautang sa iyo, tapos hindi ka tinataguan, hinaharap ka naman, kinakausap ka, sumasagot sa tawag sa telepono or sa text man lang, hindi po ba kahit papaano ay naiibsan yung nararamdaman na baka katakasan, di ba? Kasi yun po ang pag-iisip nyo. Pagka tinataguan ka na ng isang tao, hindi po magandang senyales yan. At hindi rin po maganda, sa palagay ko po hindi po magiging maganda ang balik sa atin kung hindi tayo marunong magbayad ng ating pagkakautang. Yan po yung 3 pangit na pag-uugali na kung iugaliin mo or magiging habit mo dito sa Canada ay maaaring magpadukha sa iyo. At sana po kahit papaano nakatulong ang video ito to remind us na huwag tayo magkaroon ng ganitong klaseng bad habit nang sa ganon, tayo ay magkaroon din ng prosperity, maging maayos din ang ating pamumuhay, lalo na dito sa Canada. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, at kung kayo ay naghahanap pa rin ng trabaho dito sa Canada, more opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon at magandang araw po sa inyong lahat.